Nag-chat sa akin ng babae niya at sinabing hindi daw ako mahal ng asawa ko at nag-stay lang daw para sa mga anak namin. At pumunta pa sa bahay si babae para aminin sa akin lahat. At sa sobrang galit ko, nasabi ko sa babae na hindi siya makontento sa isang titi lang. At yung asawa ko, willing kaming iwan ng mga anak niya. Ang masaklap, may asawa at anak din si babae na willing ding iwan ng pamilya para sa asawa ko. Lumaki ako sa lolo't lola ko at prinsesang-prinsesa ako noon. At ang mama ko nagja-Japan noon. One time umuwi yung mama ko para magbakasyon at sinundo ko siya kasama ang mga kamag-anak namin sa mother side. Lumaki kasi ako sa father side eh. For the second time ay umuwi ulit ang mama ko para magbakasyon sa lugar ng kapatid niya. At doon ay may nakilala akong isang lalaki. Sar na sar ako sa kanya kasi feeling ko yung tawa niya may pang-asar eh. Na kahit hindi naman yun para sa akin. Hindi rin siya kagwapuhan, malaki ang ilong pero maganda ang mga mata niya. Nanligaw siya sa akin for 2 years at after 2 years ay sinagot ko na siya. At kung hindi pa ako magsiselos, hindi ko marirealize na mahal ko na pala siya. After 3 months of relationship ay may nangyari sa amin. And I was 16 years old back then. Mas lalo kong napatunayan na mahal niya talaga ako nung kinausap niya si mama ko. Kasi nalaman ng mama ko at nagalit siya nung may nangyari na sa amin. To make the long story short ay may 3 prinsesa na kami ngayon. Pero nitong 2024 ay meron siyang nakakachat na girl. Pinaalam niya sa akin lahat ng kwentuhan nila kahit nababasa ko naman sa account niya. Pinayagan ko siya kasi friends lang naman daw sila at open naman yung asawa ko sa akin. Pero ngayon ko na-realize na dapat pala hindi ako nagpakakampante. May usapan na sila tungkol sa sex at lately ay ang tawagan na nila I love. Umabot ng 1 year ang usapan nila at natakot ako sa huli kasi dun din kami nag-umpisa ng asawa ko eh. At alam ko na nahuhulog na siya sa girl. Nag-stop silang mag-usap nung nakipag-away na ako sa asawa ko. First time ko siyang masigawan kasi alam ko sa sarili ko na nahuhulog na siya or baka mahal na niya. Nagbakasyon kami ng mga anak ko sa probinsya at okay naman kaming mag-asawa. Nakakapag I love you pa kami at hindi ko alam na nagkakachat pala ulit sila. At ang worst pa nga ay naging sila na talaga. At nung nalaman ko yun ay nagwala ako. Kasi sobrang sakit eh at alam ko naman na kasalanan ko rin. Kasi bukod tanging akong babae na papayagan ng asawang makipag-chat sa iba. Hindi kasi ako istriktong asawa. Nalaman din ni girl at todo sorry siya sa akin nung pumunta siya dito sa labas ng bahay namin. Akala ko okay na ang lahat, babalik kami sa dati. Pero yung asawa ko laging umaalis pagkatapos ng biyahe niya. Minsan uuwi late na o kaya naman hindi uuwi buong gabi. Hindi ko iniisip yung kutob ko sa sarili ko kasi mas iniisip ko pa rin yung kapakanan niya. Na okay ba siya? Baka nalasing lang siya masyado at hindi na niya kayang asikasuhin ang sarili niya. Or baka na-aksidente siya sa kalsada. Todo dasal ako at hindi ako makatulog. Nakakaidlip ako pero yung tuloy-tuloy na tulog ay hindi. Hanggang sa isang araw ay nag-chat sa akin ng babae niya. Pinare-realize niya sa akin na nag-stay lang daw yung asawa ko sa akin dahil sa mga anak namin. At hindi talaga ako mahal. Aaminin ko na sa sobrang galit ko na pagbuhatan ko siya ng kamay. Hindi siya lumalaban sa akin pero ramdam ko na wala na siyang respeto sa relasyon namin pati sa mga anak niya. Isang beses pa nga nagginising niya ang mga anak namin para makita kaming nag-aaway. Masakit sa akin yun kasi parang wala siyang pakialam sa nararamdaman namin. Pumunta pa dito si babae para aminin ang lahat. Na siya pa rin, yung nakakachat niya noon, na siya pa rin hanggang ngayon. Sa sobrang galit ko, nasabi ko sa babae na hindi siya nakontento sa isang titi. Pero sana bago niya ako isipin, inisip niya muna yung mga anak ko. Na kasi willing yung asawa ko na iwan kami para sa kanya. At ang masama pa si babae may asawa at anak rin na willing ding iwan yung pamilya niya. Doon ko natanong kung bakit may ganong klase ng tao. Hindi sila nag-iisip basta nakatutok sila sa kasiyahan nila. Sobrang sakit hanggang ngayon. Ngayon na sinusulat ko to sa'yo, masakit pa rin. Tumatawa lang ako sa harap ng iba pero araw-araw akong umiiyak gabi-gabi. Lalo kapag nakikita ko ang mga anak ko, natatakot ako na maranasan din nila ang naranasan ko. Ang sirang pamilya. Open-minded naman ako sa lahat ng bagay. Malawak yung pang-unawa ko. Hindi ako nagtatampo na wala akong kumpletong pamilya noon. Pero sa side ko kasi hindi ko nakita na pinabayaan ng asawa ko ang mga bata. Alam ko lahat ng effort niya. At eto pa, naging kami ng asawa ko ng 2013. Pero 2012 pa lang ay nagkakachat pala sila ng babaeng yun. Na-realize ko na second option lang pala ako. Na kasi kung kinausap siya ng babaeng yun habang nililigawan ako, baka hindi naging kami. Sabi pa nga ng babae sa akin na sinabi daw ng asawa ko na panisang 2 years na panliligaw niya sa akin. Sa 12 years sa pag-iintay ng asawa ko sa chat niya. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali at nagkulang. Sa totoo lang ay wala akong alam na gawaing bahay noon. Pero nung may nagsabi sa akin na istrikto yung biyanan ko, inaral kong lahat. Nag-aral ako na magsaing sa rice cooker, sa kalan at sa mga diuling. Nag-aral akong magluto, nag-aral akong maglaba. Hindi nga lang ako wife material na pagsisilbihan ng asawa mula ulo hanggang paa. Katulad ng ginagawa ng babae niya sa asawa nito. Pag uuwi ang asawa ng kabit niya, tatanggalan ng sapatos, ng medyas at damit. At dapat alam mo na yung susutin ng asawa mo at kahit hindi niya sinasabi. Tanga na kung tanga, bobo na kung bobo. Pero mahal ko siya at gusto ko ng buong pamilya para sa mga anak ko. Salamat Mami Len sa pag-ere ng kwento ko. At kung mabasa nila at marinig to, bahala na sila. Letter sender, Agnes.
Oo nga, tangang-tanga ka. Imagine na pinayagan mo makipag-chat sa ibang babae yung asawa mo. Para kang nagpalaki ng isang anak na napariwara na kasi binibigay mong lahat ang gusto. Kakaiba ka. Hindi ibig sabihin na hindi ka stricto man. Kasi ang tawag talaga dyan ay katangahan na. Ayaw mong maranasan ng anak mo ang sirang pamilya kaya nag-iintay ka. So gusto mong lumaki sa buo pero magulo. Hahanapan mo pa ng pagkukulang ang sarili mo, susme ka. Ibang klaseng mindset mo. Paano hindi gara palang bastusan ay nagkakaari sa'yo? Ano kang irerespeto kung sa sarili mo wala kang tinitira? Ante mo, kinawawa mo na yung sarili mo eh. Hindi kita masisisi, bahala kayo if yan yung mindset mo. Imagine na sinusuka ka na pero sumisige ka pa. Kahit anong untog walang epek desidido talaga eh. Pero sana palalahanan mo yung mga anak mo na wag manahin yung katangahan mo te. Gusto mo yan na magmana sila sa'yo? Kasi kawawa eh. Nakasal ka naman pero hindi mo kasuhan. O di sana yung rehas yung himas at hindi yung kabet.